Isang kababayan natin Pilipina nagbahagi ng kanyang karanasan nung pabalik na siya sa ibang bansa. Naiwan kasi siya ng kanyang eroplano dahil sa papalit-palit na boarding gate. At ayon sa kanya ay 2 beses daw nagpalit ng boarding gate ang Cebu Pacific. Ngunit yung unang pagpalit ay napuntahan pa niya na galing sa 101 at napunta sa 102 na boarding gate. Ngunit nung nandoon na daw siya sa boarding gate na 102 ay hindi daw niya napansin na nagpalitan naman sila o napalitan na naman ang kanilang boarding gate. Galing sa 102 napunta sa 102. At nung naririnig na daw niya na nagla-last call na ang airlines at tinatawag ang pangalan niya, pero hindi niya mahanap ang boarding gate kaya siya naiwan ng kanyang eroplano. Nag-book siya ng panibagong ticket niya na sobrang napakamahal dahil nga on the spot yung booking niya. Pero this time daw ay binabantayan na niya at pinapakinggan ang mga announcement dahil daw baka magbago na naman ang boarding gate. Pero ayun nga ang nangyari, nagbago na naman ang boarding gate, but this time ay binabantayan na niya. Naiwanan ako ng eroplano. Nagpalit ng gate. Naiwan ako. My God. Grabe, nahagard na ako. Ay, nakabili na ako ng ticket ko. My God. Magche-check-in na ulit ako. My God. Ang mahal ng one way. Dahil ngayon ako bumili, ngayon din ako flight. So, ang mahal. My God. Sayang naman yung pera. Ay! Immigration na naman ako. Pangalawang pasok na ng immigration ko ngayon. Ayan, dito na ako. Mag-x-ray na ako. Tapos na ako sa immigration. Mag-x-ray na naman ako. So, magtatanggal na naman ako ng sapatos. My God. Alam nyo, 30 years na akong bumibiyahe. Ngayon lang nangyari sa akin to. Ngayon lang ako na-offload. Ngayon lang ako na-offload ng eroplano. Nagpalit-palit kasi sila ng gate. Yung huling palit ng gate, hindi ko nahanap. My goodness. Ayan, pakinggan ko mabuti yung kanilang sinasabi. Baka magpalit na naman ng gate. Alam nyo ba, sa Narita ako bababa, ang layo, 5 oras sa bahay namin. Supposed to be sa bababa sa Nagoya, 2 hours lang. So sa Narita, once a day lang ang Nagoya flight. So sa Narita ako bababa, ang layo, 5 hours, nakabiyahe na yung asawa ko. My goodness, kawawa naman. Ay, ayan, lobat na yung mga cellphone ko. Nag-charge muna ako. Ayan, nagpalit ng gate. Sinasabi ko na nga ba eh. Instead na 108, sa 110 daw. Pupunta na ako sa 110. Ayan, dito na ako sa 110. Tignan nyo. Labantayan ko na talaga to. Labantayan ko yung kanilang announcement. Dito na ako sa 110. Bantayan ko na talaga. Tapos baka maiwanan na naman. Pipila na. Start na ng boarding. Kita na lang tayo sa Narita. Bye! Ganito din ang naranasan ng isang kababayan natin na muntik na ring maiwan ng kanyang eroplano dahil sa papalit-palit na boarding gate ng Cebu Pacific. From gate 2 to gate 34. Layo. Final call for boarding na. Kaulo ka talaga Cebu Pacific. (9:30) boarding. 9:48 na.
Ayun ako, Cebu Pacific. Whew. Kaya guys, lagi nyong i-check ang screen at lagi kayong makinig ng mga announcement. Lalo na kung Cebu Pacific ang sasakyan nyo or iba pang mga airlines. Dahil ngayon, lalo na ngayong bare months, ay napakaraming reklamo sa Cebu Pacific na papalit-palit nga ng boarding gate at muntik na silang maiwan. At ang worst, kagaya dito sa kababayan natin Pilipina na papunta sa bansang Japan na naiwan ng kanyang eroplano dahil nga papalit-palit ng boarding gate, hindi lamang isa, kundi dalawa.